Kung meron mang may mahiwaga sa pag-iibon, wala nang iba kundi ang Bluetooth, mga kaibon. Di ba lagi ko sinasabi, actually wala namang mahiwaga sa pag-iibon dahil madalas na ipapaliwanag. Meron tayong mode of inheritance, may ipapaliwanag din natin yan sa galawan ng mutation. May kinalaman ba yan sa cytosine, sa melanin, sa spongy zone? Pero ito pong Bluetooth ay halos isang dekada, marami ang nahiwagaan. Ako din po, nahiwagaan. Kaya ito, papaliwanag natin itong Bluetooth. Ito talaga ang mahiwaga sa pag-iibon, itong Bluetooth. At malalaman nyo kung bakit. Unang-una, nagkaroon ng Bluetooth dahil may original na blue. Yun yung tinatawag na Blue 1. Kaya nga may Bluetooth na eh. Instead na blue lang, tatawagin mo na tuloy na Blue 1 yung original. Kasi nga, may lumabas na Bluetooth. Ano ba ang galawan ng Bluetooth? At bakit siya tinawag na Bluetooth? Okay. Tandaan teka. Papakita ko na to. Wait lang. Ayan mga kaibon parang live na ulitong datingan natin. Susulat natin as we go along. Bluetooth mga kaibon, malinaw. Katulad ng Blue 1, recessive siya. Katulad ng Aqua, recessive din siya. Ayan malinaw. Recessive ang Bluetooth. Kasi nga pag ikinasa mo to sa green, magi-split Bluetooth lang. Walang lalabas na Bluetooth pag kinasa mo sa green. Ulitin na naman natin Malalaman po ang kalakaran po, ang proseso po para masabi kung recessive ba o dominant ang isang mutation tulad ng Bluetooth, kinakasa po yan sa green. Okay sa green po lagi. At pag kinasa mo ang Bluetooth sa green, recessive siya. Hindi siya lalabas, magi-split lang siya. Okay? Gusto nyo ipakita, mabilisan lang to. Para lang magkaintindihan. Kak. Hen. Ang kak mo, green. Ito ayan, kak mo, green. Pagka green, ayan yung mga beads niya. Ayan Pagka green po, walang naka-shade. Kasi wala siyang kargang kahit na anong color mutation. Ayan, puro genes lang yan na walang shade. Okay? So, green lang talaga to. Ayan green. Green lang. Ang hen mo ngayon, tingnan natin ikinasa mo yung green mo sa hen. Tingnan natin yung hen. Ayan. Ang hen mo, gagawin nating Bluetooth. Okay Bluetooth ang hen mo. So, ang parisan mo, green, tsaka Bluetooth. Pagpapalagay natin, shade natin, nandito yung Bluetooth. Palagay lang yan. Pwede rin nating ilagay dito yan kasi so far wala pa pong nakakaalam kundi yung mga pagka-minap out ito sa DNA niya. Pero, kaya pwede nating ipagpalagay na B2 ito. Okay So, meron kang isang B2 dito sa kabilang chromosome ng hen at sa kabilang chromosome naman ng hen may B2. Dalawang B2, magkapareho, identical. So, alam niyo na ibig sabihin magkapareho, magkatapat, identical na pareho, identical na Bluetooth, diyan tawag homozygote Bluetooth. Sorry. Ayan homozygote. Ang ganda talaga ng sulat ko. Pagpasensyaan nyo na homozygote Bluetooth. Again, lagi ko sinasabi, magkatapat, pareho, identical, homozygote ang tawag. In this case, B2 ito. So, homozygote B2. At, recessive siya, pero pag dalawa na ang karga ng recessive, nagbi-visual na. So, ito, visual to. Kasi dalawa na karga niya. Homozygote B2. Homozygote, dalawang karga. Visual B2 na ito. Ayan para lang malinaw. Itong hen mo, visual B2. Okay? Ayun na yung hiwaga. Kasi, pag homozygote B2 or homozygote Bluetooth, dalawa yung karga niya. Sa pair of chromosomes ng hen. Magiging visual siya. So, ang susunod na tanong, mga kaibaw, ano ba itsura ng visual Bluetooth? Ano ba ang phenotype ng B2? Sabi ko nga, kaya napakahiwaga. Kasan na pa yung photos na? Ayun. Kaya naman napakahiwaga mga kaibon Kasi ang itsura ng visual B2, ang itsura ng visual B2 o ng homozygote B2, ayan kamukhang kamuka
Walang pinagkaiba sa blue 1. Ulitin natin ha. Paano kang hindi mahihiwagaan? Kamukhang kamuka, parehong pareho ng phenotype o ng hitsura sa blue 1, ang blue 2. Mahiwaga ang blue 2 sa ibunan mo. Malamang maya't maya ikaw ay malilito. Ayun. Paano di ka malilito? May dalawang itsurang o phenotype na blue. Sa harap mo o kaya sa isang cage mo. Ito na lang. Magandang magandang example. Meron kang parisan. Okay? So, pinagparis mo. Parehong blue. Phenotype, parehong-pareho. Walang pinagkaiba. Sinalya mo na. Parisan ko, sir. Bigyan ko to ng mga 3 buwan. Palagay ko, makikita na natin. Kasi namamaris na sa flight cage sila mismo doon nagkakastahan na eh. Iniwalay ko na sir, parehong blue ang phenotype. After 23 days, sabihin na lang natin in 2 weeks ng itlog. And then another 23 days, sumulpot na. Parehong puro black eye. Siyempre, parehong blue yun. Eto na. After 1 month and a half, panayan tawag sa akin. Kunwari si Maynard o si Manuel Junior Sueña Abrilio. Tawag sa akin. Parang natataranta. Sabi ko, bakit ba tawag to? Alauna na ng madaling araw. Ay, Maynard! Nanggigising ka, Tawag ka, ano ba? Naku, hindi lang kita mapahindian eh. Ano bang problema? Para ka na-excite sa boses mo. Sir. Naalala niyo yung binanggit ko sa inyo, parisan? Parehong blue ang phenotype eh. Sir, naglabas lahat ng par blue. Paktay kang bata ka. Naglabas lahat ng par blue. Sir, walang nilabas na blue eh. Walang nilabas na itsurang blue. Puro par blue ang nilabas. Paano nangyari yun, sir? Parehong blue yung parisan ko. Lalaki at babae ko, parehong itsurang blue. Naglabas, puro par blue. Ayun ang hiwaga ng blue 2. Teka. Mabuti pa. Palitan na lang natin to. Huwag na natin tong gawing green, ha? Para lang tumuloy na tayo dun sa kwento ko. Sorry. Palitan na nga natin to. Ayan, naburay na natin tong green, ha? Papalitan na natin to kasi itong hen homozygote B2 eh. Sa kwento natin, gagawin nating B1 ito. Ayan, oh. Visual B1. So, dapat dalawa kasi recessive din ng blue 1 eh, oh. So, meron kang B1 sa magkabila. So, homozygote B1 dito kasi parehong-pareho nga, ha? Paulit-ulit na ako kung ano ibig sabihin ng... nabito ko tuloy. Paulit-ulit na ako kung ano ibig sabihin ng B1. Ng homozygote. Homozygote B1 yan. So, ang parisan mo, homozygote B2, pasensya na, naisulat ko tuloy. Ito, homozygote, pasensya na sa sulat ha, ang ganda talaga eh. Homozygote B1, ito. Visual B1, visual blue 1, yung original na blue. Lalagay din natin, visual. Sorry. Visual B1 or blue 1. So, visual siya. Ngayon, yung parisan na to, eto na. 1, 2, 3, 4. Magko-combine na uli yan, ha. Kukuha ng isang chromosome dito, yung strand of chromosome sa kak, kukuha sa hen, sa proseso ng pagtatalik, at pangingitlog. So, may kombinasyon ka ng 1 and 3. Ayan na, kung nasusundan, 1 and 3. Ito na lang kagad sulat natin. 1, tsaka 3. Sa 1, kopyahin lang natin yung B1, no? Ayun, no? So, hindi na natin, hindi na natin po ilalagay itong dalawa kasi para hindi humaba. Ito na lang, basta dito na lang, sa dulo, B1. Okay, B1. Yung 3, may karga siyang B2, nasa bandang gitna, So, nandito siya. B2. Ang kombinasyon naman ng 1 and 4, 1 and 4,
Ganun din. Meron din ditong B1. Ang 4, may B2 rin, o yun, o. Dito, B2. So, B1, B2. So, alam nyo na po ito, no? Yung jokingly referred to as abacus method. Lagi lang po itong gagawin nyo mga kaibon. Kaya pa, inuumay ko kayo dito, eh. Pag nakabisado nyo to, ay, naku, napakabilis. Makukuha nyo kaagad ang mga parisan nyo. 2 and 3. Actually, pare-pareho lang po yan, 2 and 3, no? Kung mabilis nyo naman makita, may B1 dito, may B2. Ha? Ayun. B1, B2. 2 and 4. Ha? Kombinasyon ng 2 and 4. Ganun din po mga kaibon. O, ayan, o. B1. Eka, usog natin. Kasi nahirapan ako magsulat. B1, tsaka B2. Again, napansin nyo kaagad, 100% ang nilabas. B1, B2. Ayan na. Parisa na homozygote B1. Ayan o, homozygote B1. Homozygote B2. O, kinasan nyo sa isa't isa, pinaris nyo. Yung sa kwento natin. Tumawag sa akin si Maynard. Sir, parehong-parehong blue ang itsura nung parisan ko eh. Wala namang pinagkaiba. Yung phenotype, blue pareho. Pero ang nilabas, B1, B2, yung tinatawag nating par blue. Ito po yung itsurang par blue, B1, B2. So, hindi na blue, 100% hindi blue ang nilabas. Yung tinatawag nyong par blue. Pero, 100% B1, B2 ang nilabas. Okay ulitin natin. Hindi po ito homozygote. Kasi unang-una, magkaiba. Hindi pareho ang color genes. Isang B1, isang B2. So, hindi siya homozygote. Anong tawag dito? Heterozygote B1 kasi pag isa lang ang karga, heterozygote. As against or as compared to homozygote, dalawang karga na parehong-pareho. Ang heterozygote, hindi isang karga, wala siyang katapat ditong pareho niya kasi wala namang B1 dito eh. So, heterozygote B1, heterozygote B2 rin kasi walang katapat yung B2 rito. Magkaibang color genes. Kaya, pag ang tawag talaga dito, heterozygote B1, heterozygote B2. Ganun din to. Pare-pareho. Heterozygote B1, heterozygote B2. Na, ang itsura naman nito, yung tinatawag nyong, lagyan na lang natin parenthesis. Yung tinatawag nyong par blue. Ayan. Yung tinatawag nyong par blue, actually po, kombinasyon yun ng B1, B2. Tig-isa lang. Yun yung tinatawag nyong par blue. Okay? So, may parisan kayong parehong-parehong blue. Isa nga lang, B1, B2, lahat po ng ilalabas niyan par blue. At alam na po lahat yan ng mga veteranong nakapagpalabas niyan. 100% po, B1, B2 ang lalabas. Par blue, ito yun. Teka lang Ayan. Ayan po yung blue 1, blue 2. O yung par blue. Yung pagka-green, partway or mid, hindi siya green na green, hindi rin siya blue, kaya nga partial blue lang siya. Hindi siya solid blue, partial blue. May pagka-green pa ng konti ang pagka-blue niya. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, Sir, meron akong par blue, parang violet na halos. Ako din, meron sa flight cage ko actually. Kasi nga, nalagyan siya malamang ng double factor na violet. Kaya magmamala violet talaga yan. Pero kung walang ibang karga, ulitin natin kung walang ibang karga, walang violet, walang dark factor, ito ang lalabas. Blue 1, blue 2. Heterozygote blue 1, heterozygote blue 2, o yung tinatawag originally na par blue. Okay? So ngayon, ito yung hiwaga ng blue 2. Kapag, ito na, papaliwanag na natin, nandito na po mga kaibon. Kapag homozygote ang B2, homozygote, ibig sabihin, ang karga ng ibon, parehong-pareho magkatapat, identical na B2. Ayan, B2 siya sa kabila, B2 sa kabila. Tinatawag na homozygote B2 at visual B2. Ayun po ang paliwanag mga kaibon na napakahiwaga. Bakit? Pag dalawa ang karga ng ibon na B2, ang visual niya, walang pinagkaiba sa blue 1. Napakahiwaga naman. Ulitin natin mga newbies. Bakit?
Pagka identical or parehong may kargang B2 sa magkabilang chromosome ang isang ibon, na tinatawag ang homozygote kasi identical eh. At magbibisual siya, ano ang itsura niya? Kamukha din ng blue one. Eto. Ay, mali. Ayan po oh, hindi ba napakahiwaga? Pagka dalawa ang karga ng ibon na blue 2, kamukha siya ng blue one. Kaya tuloy, tinawag siyang blue 2. Ayun. Kaya po, ang grupo ni Dirk at iba pang mga grupo ng mga African lovebirds na medyo, sabihin na natin medyo expert, or expert na nga na masasabi, nag-iisip sila ngayon. Sabi nila, merong bagong mutation. Pagka parehong karga niya, magkabilang chromosome, lumalabas, nakahawig, wala na nga, hindi, mali na nga yung kahawig eh, kamukha talaga ng blue one, ang phenotype niya. Ngayon, sasabihin nyo, pwede, kunwari ako mapagtanong ako curious ako sasabihin ko sa, kunwari kay Dirk, bakit mo pinangalan ng blue 2? Pareho sa blue one di ba dapat pag magpapangalan ka, dapat maiba para maintindihan agad ng tao. Bakit ginawa mong blue 2? Pwede kong tanungin si Dirk ng ganun. Ang ikikwento niya sa akin kasi, pag nagpapangalan ka, dapat ang pangalan mo sa isang mutation ay kung ano ang itsura niya kapag homozygote siya. Ulit. Teka, ibang anggulo. Ulit. Pag magpapangalan po ng mutation, lalo na ito single or base mutation to Yung blue 2, hindi po ito kombinasyon ng iba't ibang mutation Base mutation siya or single mutation siya. So sabi sa akin ni Dirk Van Den Nabil, kunwari kwento lang to, no? Ginagawan ko lang ng kwento para mas madali niyo maintindihan. Jamison. Yung kaya ako pinangalanan niya ng B2 dahil yung homozygote niya. Ito yung homozygote niya, Homozygote parehong may B2 magkabila Ang homozygote B2, ang visual niya ay kamukha ng blue one. Teka lang ayan kamukha. Palitan nyo lang to, blue 2 na rin yan. Palitan nyo, blue 2 na rin yan. Labas ka na kagad para tumahimik. Teka, nadidistract po ako sa ingay ng Ayun, wala na maingay. Shh, Pendi! Kulit mo ginagalit mo ako, nadidistract ako ng aso ko Ayun. Blue 2. Homozygote. Kamukha ng blue one. Okay? Balik tayo. Sabi nga ni Dirk, Jamison, kaya ako pinangalan ng blue 2 yan kasi homozygote B2, kamukha niya. Pag nagpapangalan po, lalo lang single mutation, kung ano dapat ang hitsura ng homozygote niya. Ibig sabihin, pag dalawa ang karga niya. Okay? So, ganun po ang pagpapangalan. So, tama po si Dirk. Tatawagin nga itong blue 2. Kasi, yung homozygote niya, hindi na nga kahawig kamukha ng original blue. Na ngayon, tinatawag na tuloy na blue 1. Kasi, kamukha. Walang pinagkaiba. Kaya, tatawagin talaga siyang blue 2. Diba? Kasi nga yung homozygote blue 2, yung itsura niya, yung phenotype niya, kamukha ng blue one Kaya, na-justify ang pagpapangalan sa kanya bilang blue 2. Diba? Kaya naman, pag nagparisan ka ng blue 1 and blue 2, parehong homozygote. Homozygote B1, pinaris mo sa hen na homozygote B2, puro B1, B2 ang lalabas. Dahil allele sila, yun nagamit na naman natin, very good. Dahil allele sila, diba ang magkaka-allele, binanggit natin nung nakaraan, aqua, blue 1 at blue 2. Allele genes. Ito pa, ilagay na uli natin Allele genes. Ang B1, B2, ayan allele genes. Ang blue 2, ang B1 at blue 2, allele sila, kasama ang aqua. Kaya pag pinagpares mo ang allele genes, ito yun, nagresulta ng B1, B2 lahat. Isang B1, isang B2. Pero recessive diyan, di ba? Katulad ng paliwanag sa aqua, sabi ko nga. Kunwari kayo, newbie, nagtataka. Sir, sabi nyo pag recessive, pag isa lang ang karga ng ibon, dapat hindi lalabas.
O, di ba? Isa lang ang karga niyang B1, sir eh. Dito sa kabilang chromosome, isa rin ang karga niyang B2. Tig-isa lang, sir eh. Dapat hindi lalabas yan. Dahil nga allele genes sila, sa isang compound lang nakatira eh. Ibig sabihin, isang chromosome ang kanilang location. Ha? Allele genes, isang chromosome yung located sila. Instead na hindi sila lalabas dahil tig-isa lang sila, agad-agad may interaction. Agad-agad pwede silang lumabas as B1, B2. Ha? Lalabas agad sila 100% ang phenotype o ang itsura B1, B2 o yung itsurang par blue. Kaya hindi mo pwedeng sabing split B1, split B2 or split B1, B2 kasi nga hindi maitatago dahil allele genes sila, maladominant ang galawan din nila. Ayun. Maladominant ang galawan nila pag sila ang pinagpares, parang aqua nga. Pinares mo sa B1, B2, ganun din ang B1, B2 pag nagparisan, maladominant ang dating kasi allele genes sila. Kaya naman lalabas kagad ang pagka B1, B2. Kaya lalabas kagad yung itsurang par blue, yung phenotype na par blue, yung B1, B2 nga. Okay? Yung tinatawag yung traditional na par blue ha? Yung wala pa yung aqua. Yan yung B1, B2. So, hindi mai-split kasi mag-iitsurang par blue kagad. Kasi nga allele genes. Di ba? Medyo komplikado pero dahil nauulit-ulit na natin nang may paliwanag, nang may basihan, lumilinaw. Okay mga kaibon. Ayun. Di nawala yung kakaibang hiwaga ng Bluetooth. Kasi nga naman, pag homozygote siya, ito yung parang kakaiba talaga na dapat na nating tanggapin. May ganito palang mga galawan. May kakaibang galawan talaga ang mga pakomplikadong color genetics. Pero andito po tayo. Alalay sa inyo. Ayun. Ang hiwaga ng Bluetooth is hindi nga kahawig pa. Kahawig ako ng kahawig. Kamukha ng blue one. Kaya pag homozygote Bluetooth, ang phenotype niya blue rin. Kaya tinawag na blue one Bluetooth. Alam ko magkakaroon kayo ng maraming tanong. Sir, paano malalaman ng blue one Bluetooth? Sa susunod na vlog, sagutin natin. Basta mag-clarify lang kayo, magtanong lang kayo. Dahil talagang nakakalito sa umpisa. Pero at least, di ba, lumilinaw na. Through Abacus method. At saka, nilinaw natin na itong Bluetooth, pag homozygote Bluetooth, hitsurang kamukha or phenotype niya is blue din. Parang blue one. Kaya naging Bluetooth siya. Okay? Mga kaibon, alam ko marami pa kayong paglilinaw. Huwag pong mahiyang mag-clarify. Mag-comment agad para lalo nating lilinawin na may basihan naman. Kaya nga po, may bago tayong motto, slogan Ito mga kaibon motto or slogan motto or slogan ng Lovebirds in Color Genetics. Ayan. Ano ba yung motto or slogan ng Color Genetics, Ito po mga kaibon. Kapag may basihan, legit ang paliwanagan. Okay, ulitin natin Ang bagong motto po ng Lovebirds in Color Genetics. Jameson Yariban, ang inyong abang lingkod. Kapag may basihan, legit ang paliwanagan. Ayun, hasta la vista.